Ang anino ng digmaan ay muling bumabalot sa kalangitan ng gitnang silangan sa isang paraang hindi na lamang basta hula o espekulasyon, kundi isang konkretong realidad na makikita sa paglipad ng mga makinang pandigma. Ang paglitaw ng kinatatakutang Russian Mi-28 Night Hunter attack helicopter sa himpapawid ng Iran ay isang malinaw na hudyat na ang porma ng tunggalian ay nagbago na mula sa diplomatikong parinigan patungo sa aktwal na paghahanda sa labanan. Hindi ito simpleng pagbili ng armas. Ito ay isang deklarasyon ng nagbabagong alyansa na humahamon sa matagal ng dominasyon ng kanluran sa rehiyon. Ang presensya ng nasabing helicopter sa Tehran ay nagsisilbing mitsa na lalong nagpadingas sa tensyon, kasabay ng mga ulat na ang puwersang Amerikano ay nasa yugto na ng masusing pagpaplano para sa mga posibleng opensiba. Ito ang kasalukuyang mukha ng geopolitika, marahas, mabilis at walang puwang para sa pagkakamali. Sa sentro ng mainit na kaganapang ito ay ang ulat ng mga intelihensya na nagtuturo sa isang nakakabahalang paggalaw ng puwersang militar. Ang tinatayang 50,000 tropa ay naiulat na nasa posisyon at handa sa anumang utos, isang kaganapan na nagbibigay ng matibay na basehan sa mga agam-agam na ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito ay hindi na lamang nagmamasid. Ang posibilidad ng isang direktang pag-atake sa Iran ay hindi na isang teorya sa mga akademikong diskusyon, kundi isang opsyon na seryosong tinatalakay sa mga silid ng estratehiya ng Pentagon. Ang pag-init ng sitwasyon ay hindi hiwalay sa mas malawak na konteksto ng pagkilos ng mga makapangyarihan, habang ang Moscow ay nagpapalakas ng kapit sa Tehran. Ang Washington naman ay hinihigpitan ng lubid sa palibot ng leeg ng mga kalaban nito. Ang pagdating ng mga kagamitang pandigma ng Russia sa lupain ng Iran ay nagbigay ng bagong dimensyon sa kakayahan ng Tehran na ipagtanggol ang sarili at umatake kung kinakailangan. Noong ika-4 ng buwan, ang mga larawan ng nasabing helicopter na namataan sa paliparan ng Mehrabad ay kumalat at sinuri ng mga eksperto sa buong mundo. Ang pasilidad na ito, na pinaniniwalaang may koneksyon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, ay naging sentro ng atensyon dahil dito nakabase ang mga bagong kuko ng Iran. Ang Mi-28, na kilala sa kakayahan nitong magtago sa dilim at umatake ng walang babala, ay isang malaking pag-angat mula sa mga lumang kagamitan ng Iran na karamihan ay mula pa sa panahon ng dekada 70 at mga lumang modelo ng Estados Unidos tulad ng Cobra helicopters. Ang modernisasyong ito ay hindi lamang teknikal. Ito ay psikolohikal na mensahe sa Israel at sa Estados Unidos na ang Iran ay hindi na madaling target. Ang ugnayang militar sa pagitan ng Moscow at Tehran ay lumalim ng husto mula noong huling bahagi ng taong 2023. Hindi na ito sekreto. Ang mga kasunduan para sa mga advanced na fighter jets tulad ng Su-35 at mga training aircraft na Yak-130 ay nagpapatunay na ang Russia ay handang ibahagi ang kanilang pinakamataas na teknolohiya sa Iran, kapalit ng suporta sa ibang mga larangan. Ang palitan ng armas at teknolohiya ay lumikha ng isang aksis na mahirap tibagin ng mga parusa ng kanluran. May mga ulat pa ng paglipad ng mga transport aircraft na Ilyushin-76 mula Russia patungong Iran noong Enero ng taong 2026 na nagpapahiwatig na ang paghahatid ng mga kagamitan ay tuloy-tuloy at maaaring mas malawak pa kaysa sa inaakala ng publiko. Para sa Russia, ito ay paraan upang mapanatili ang impluwensya sa gitnang silangan sa kabila ng kanilang pagkakabaha sa ibang mga front. Para sa Iran, ito ay kwestiyon ng kaligtasan at pagpapanatili ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos ay naglatag ng isang estratehiya na tinatawag na carrot and stick, ngunit sa kasalukuyan, tila mas nangingibabaw ang stick o ang banta ng dahas. Ang presensya ng puwersang Amerikano sa Persian Gulf at ang patuloy na negosasyon ay dalawang mukha ng iisang barya. Ang tanong na bumabagabag sa mga analista ay kung paano isasagawa ng Amerika ang pag-atake kung sakaling umabot sa sukdulan ang tensyon. Batay sa mga pag-aaral ng mga eksperto sa militar, malabong maulit ang estilo ng pagsakop sa Iraq na nangangailangan ng malawakang deployment ng mga sundalo sa lupa. Ang ganitong uri ng digmaan ay magastos, matagal at puno ng politikal na peligro na ayaw ng suungin ng Washington. Sa halip, ang nakikita nating kaganapan ay ang paghahanda para sa isang surgical warfare.
Ang modernong doktrina ng pakikidigma ng Estados Unidos laban sa isang bansang tulad ng Iran ay nakatuon sa paggamit ng superioridad sa himpapawid at teknolohiya. Ang mga target ay tiyak, mga pasilidad nuklear, mga imbakan ng ballistic missiles at mga command and control centers ng militar ng Iran. Gagamit din ito ng puwersang pang-intelihensya at cyber warfare upang lumpuhin ang sistema ng komunikasyon at depensa ng kalaban bago pa man makarating ang mga pisikal na bomba. Ang layunin ay hindi ang sakupin ang lupain, kundi ang wasakin ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng ganti at pilayin ang ekonomiya at militar nito sa pinakamabilis na paraan. Ito ay isang digmaan ng katumpakan kung saan ang bawat target ay pinag-aaralan upang magdulot ng pinakamalaking pinsala sa estruktura ng kalaban habang pinapanatili ang mababang bilang ng kaswalti sa panig ng Amerika. Subalit ang Iran ay hindi isang bansang walang kakayahang gumanti. Ang 4 na dekada ng pakikipagtunggalian sa Estados Unidos at Israel ay nagbigay sa kanila ng sapat na panahon upang pag-aralan ang kanilang mga kalaban. Ang kanilang programa sa ballistic missiles na ipinakita ang bagsik sa mga pag-atake noong taong 2025 ay nananatiling pangunahing banta sa seguridad ng rehiyon at sa mga base militar ng Amerika. Ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng malawakang missile barrage ay isang deterrent o panghadlang na nagpapatigil sa mga plano ng kanluran na agad-agad na umatake. Bukod pa rito, ang usapin ng armas nuklear ay laging nakabinbin sa hangin. Ang mga bansang kanluranin ay naniniwala na ang Tehran ay lihim na nagpapatuloy sa kanilang ambisyon na magkaroon ng bombang nuklear, isang senaryo na katulad ng sa Hilagang Korea na nais nilang pigilan sa anumang paraan. Kapag ang isang bansa ay nagkaroon na ng nukleyar na kakayahan, nagbabago ang buong kalkulasyon ng digmaan at ito ang red line na ayaw ipatawid ng Washington. Ang panloob na sitwasyon ng Iran ay isa ring kritikal na salik sa kalkulasyon ng digmaan. Ang rehimen sa Tehran ay humaharap sa matinding presyur mula sa sarili nitong mamamayan. Ang mga serye ng protesta at ang lumalalang kondisyon ng ekonomiya ay nagpapakita ng mga bitak sa pundasyon ng kanilang pamahalaan. Alam ng Estados Unidos na ang pagpapahina sa militar ng Iran ay maaaring maging mitya upang lalong lumakas ang loob ng mga oposisyon sa loob ng bansa. Ito ay bahagi ng tinatawag na hybrid warfare, ang pagsasama ng puwersang militar at pampulitikang presyur upang pabagsakin ang kalaban mula sa loob at labas. Ang estratehiya ay hindi lamang nakatuon sa pagkawasak ng mga tangke at eroplano, kundi sa pagguho ng kalooban ng pamahalaan at ng suporta ng mamamayan dito. Ngunit ang bawat aksyon ay may kaakibat na panganib. Ang Iran ay may kakayahang guluhin ang daloy ng enerhiya sa buong mundo. Ang Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang malaking porsyento ng langis ng mundo, ay nasa bakuran lamang ng Iran. Ang anumang malawakang sigalot ay tiyak na magpapataas sa presyo ng langis, na magdudulot ng krisis pang-ekonomiya hindi lamang sa kanluran kundi pati na rin sa mga bansang umaasa sa importasyon ng enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit, sa kabila ng matapang na retorika at pagpapakita ng puwersa, ang diplomasya ay nananatiling bukas sa likod ng mga saradong pinto. Ang Estados Unidos ay nag-iingat na huwag itulak ang Iran sa isang sulok kung saan wala na itong ibang pagpipilian kundi ang lumaban ng patayan na maaaring humila sa buong rehiyon sa isang digmaang walang katapusan. Ang estratehikong pagpapalibot sa Iran ay hindi lamang sa pamamagitan ng militar. Kasabay ng pagdating ng mga barko at eroplano ng Amerika sa rehiyon ay ang paghihigpit ng mga parusang pang-ekonomiya at diplomatikong isolasyon. Ang layunin ay pagguri ng Tehran hanggang sa mapilitan itong bumalik sa negosasyon sa mga terminong pabor sa Washington. Ang mensahe ay malinaw, hindi naghahanap ng digmaan ng Amerika, ngunit hindi nito pahihintulutan ng Iran na baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Ang Iran, sa kabilang banda, ay nauunawaan ng laro. Ang pagkuha nila ng mga armas mula sa Russia ay paraan nila ng pagsasabi na hindi sila nag-iisa at mayroon silang makapangyarihang kaalyado. Ito ay isang mataas na antas ng poker game kung saan ang taya ay ang kapayapaan at katatagan ng buong mundo. Sa paglipat ng ating tingin mula sa mainit na disyerto ng gitnang silangan patungo sa malamig na tubig ng Europa at Atlantiko, makikita natin na ang estratehiya ng kanluran ay magkakaugnay.
Ang presyur na inilalapat sa Iran ay kahalintulad ng presyur na nararanasan ng kanilang pangunahing kaalyado na si Vladimir Putin. Habang ang Russia ay abala sa pagtulong sa Iran, ang sarili nitong ekonomiya at hukbong dagat ay nasa ilalim ng matinding banta. Ang konsepto ng global containment na ipinapatupad ng alyansang pinamumunuan ng Estados Unidos ay hindi lamang nakatuon sa iisang rehiyon. Ito ay isang malawakang plano upang putulin ang ugnayan ng mga bansang humahamon sa kasalukuyang kaayusan o world order. Ang pagsuporta ng Russia sa Iran ay may kapalit na halaga at ang halagang iyon ay ang lalong paghigpit ng NATO sa mga aktibidad ng Moscow sa Europa. Hindi may kakaila na ang sitwasyon ay nasa isang maselan na balanse. Ang bawat paglipad ng Mi-28 sa Tehran at bawat paggalaw ng aircraft carrier ng Amerika sa Golpo ay binabantayan ng maigi. Ang mundo ay nakasaksi na ng maraming beses kung paano ang maliliit na insidente ay nagiging mitya ng malalaking digmaan. Sa kasalukuyan, ang 50,000 tropa na nabanggit sa mga ulat ay nagsisilbing espada ni Damocles na nakabitin sa ulo ng rehiyon. Ang tanong ay hindi na lamang kung may kakayahan ba ang Amerika na umatake o kung may kakayahan ba ang Iran na dumepensa. Ang tunay na tanong ay kung hanggang kailan mapipigilan ng takot sa mutually assured destruction o kapwa pagkasira ang pagsiklab ng isang tunay na apoy. Ang pagpasok ng mga makabagong armas sa ekwasyon ay nagpapabilis sa takbo ng mga pangyayari. Ang teknolohiya, sa halip na maging instrumento ng kapayapaan, ay nagiging kasangkapan upang pabilisin ang eskalasyon. Ang mga sistema ng radar, mga anti-aircraft missiles at mga drone ay nagiging pangunahing aktor sa entablado ng digmaan. Ang Iran sa tulong ng Russia ay nagtatayo ng isang anti-access area denial bubble upang pigilan ang Amerika na makapasok sa kanilang teritoryo. Ang Amerika naman ay bumubuo ng mga pamamaraan upang tusukin ang bubble na ito. Ito ay isang walang katapusang karera ng armas at taktika kung saan ang pagkakamali ng isa ay maaaring maging katapusan ng marami. Sa kabuuan ng unang bahaging ito ng ating pagsusuri, malinaw na ang gitnang silangan ay nasa bingit ng isang malaking pagbabago. Ang alyansang Russia-Iran ay hindi na lamang isang kasunduan sa papel kundi isang operasyonal na realidad na may bakal at apoy. Ang tugon ng Estados Unidos ay nagpapakita ng determinasyon na panatilihin ang kanilang posisyon bilang dominanteng puwersa, handang gumamit ng dahas kung kinakailangan. Ang mga susunod na araw at buwan ay magiging kritikal. Ang bawat pahayag ng mga lider, bawat paglipat ng tropa, at bawat bagong armas na ipakikilala ay magdadagdag sa bigat ng sitwasyon. Habang ang mundo ay nakatuon sa Iran, hindi natin dapat kaligtaan na ito ay bahagi lamang ng mas malaking laro ng kapangyarihan na umaabot hanggang sa kanlurang hemisperyo kung saan ang iba pang mga kaalyado ng Russia at Iran ay humaharap din sa kani-kanilang mga krisis na ating tatalakayin sa ikalawang bahagi ng ulat na ito. Ang global chessboard ay gumagalaw at ang mga pyesa ay inilalagay na sa kanilang mga huling posisyon bago ang posibleng sagupaan. Ang tensyon sa gitnang silangan ay nagsisilbing salamin ng mas malawak na tunggalian sa pagitan ng mga bloke ng kapangyarihan. Habang ang Estados Unidos, United Kingdom at NATO ay nagkakaisa sa kanilang mga hakbangin, ang Russia, Iran at ang kanilang mga kaalyado ay bumubuo ng sarili nilang depensa. Sa susunod na bahagi, ating titingnan kung paano ang epekto ng sigalot na ito ay lumalaganap sa iba pang panig ng mundo, partikular sa krisis na bumabalot sa Cuba at Venezuela, at ang nagbabadyang pagbagsak ng hukbong dagat ng anino ng Russia na siyang nagbibigay buhay sa kanilang ekonomiya. Ang digmaan ay hindi lamang sa pamamagitan ng bala. Ito rin ay sa pamamagitan ng langis, pera at impluensya, at ang mga epekto nito ay mararamdaman ng bawat bansa, kabilang na ang Pilipinas. Habang ang atensyon ng mundo ay nakapako sa nagbabagang disyerto ng gitnang silangan, isang tahimik ngunit mapaminsalang krisis ang gumagapang sa kabilang panig ng globo. Sa kanlurang hemisperyo, ang mga kaalyado ng Moscow ay unti-unting nalulunod sa isang ekonomikong kumunoy na direktang resulta ng geopolitical na presyur mula sa Washington. Ang Cuba, na matagal nang nagsisilbing outpost ng impluwensyang Ruso at anti-Amerikanong sentimiento sa Caribbean, ay nahaharap ngayon sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kanilang kasaysayan.
Ang sitwasyon sa Havana ay hindi lamang simpleng kakulangan sa pondo. Ito ay isang sistemikong pagguho ng kakayahan ng Estado na itaguyod ang sarili nitong mamamayan. Ang anunsyo ni Pangalawang Punong Ministro Oscar Perez Oliva Fraga ukol sa mga emergency measures ay isang pag-amin na ang bansa ay nasa bingit ng kolapso. Ang desisyon na bawasan ang araw ng trabaho, paikliin ang oras ng pasok sa mga paaralan at isara ang ilang sektor ng turismo ay mga huling hininga ng isang ekonomiyang wala nang mapagkunan ng enerhiya. Ang kakulangan sa gasolina ay paralisado ang transportasyon at produksyon ng pagkain. Ito ang direktang bunga ng pagputol ng supply ng langis mula sa Venezuela, ang tradisyonal na tagapagligtas ng Cuba. Sa pagbagsak ng kakayahan ng Caracas na magpadala ng tulong dahil na rin sa sarili nitong krisis pampulitika at ang pinaigting na mga parusa ng Estados Unidos, naiwan ang Cuba na walang sandalan. Ang estratehiya ng Washington sa rehiyong ito ay malinaw, putulin ang lifeline ng mga bansang sumasalungat sa kanilang interes, habang ang kanilang mga patron sa Moscow at Tehran ay abala sa ibang mga digmaan. Ang mga ulat ukol sa paghihigpit ng Estados Unidos sa mga bansang nagbebenta ng langis sa Cuba at ang banta sa Mexico na itigil ang eksportasyon nito kung ayaw nilang harapin ang mga taripa ay nagpapakita ng isang total blockade na diskarte. Ang layunin ay hindi lamang parusahan ang rehimen kundi ipakita na ang pakikipag-alyansa sa Russia sa panahong ito ay may mabigat na kapalit. Ang panawagan ng Cuba para sa dialogo ay tila huli na. Ang Washington ay hindi na nakikinig sa mga salita kundi tumitingin sa mga resulta ng kanilang maximum pressure campaign. Ang krisis sa Latin America ay magkaugnay sa mas malawak na digmaang pang-ekonomiya na nagaganap sa karagatan ng Europa. Ang Russia, upang mapanatili ang kanilang digmaan sa Ukraine at ang suporta sa mga kaalyado tulad ng Iran at Cuba, ay umaasa ng malaki sa kita mula sa langis. Dito pumapasok ang tinatawag na hukbong dagat ng Anino o Shadow Fleet, isang koleksyon ng daan-daang lumang barko na naglalayag ng walang tiyak na bandila, walang lehitimong insurance, at gumagamit ng mga mapanlinlang na taktika upang takasan ang mga parusa ng kanluran. Ang flotilyang ito ang nagsisilbing baga na nagbibigay ng oksiheno sa ekonomiya ng Kremlin. Subalit, ang United Kingdom at ang mga kaalyado nito sa NATO ay nagdeklara na ng digmaan laban sa aninong ito. Ang babala mula sa London ay hindi na lamang retorika. Ito ay may kaakibat na planong militar at legal upang kumpiskahin ang mga barkong lumalabag sa batas internasyonal. Ang presensya ng 23 barko ng Shadow Fleet na namataan sa English Channel at Baltic Sea ay naging mitsa upang pakilusin ang Royal Navy at ang mga puwersang pandagat ng Europa. Ang argumento ng kanluran ay nakasandal sa kaligtasan ng karagatan at proteksyon ng kalikasan. Ngunit ang tunay na layunin ay estratehiko, patuyuin ang kaban ng yaman ni Vladimir Putin. Ang naunang pagkakadakip sa barkong Marlin Luanda ay nagsilbing proof of concept na kayang ipatupad ng kanluran ang ganitong uri ng operasyon. Ang hakbang na ito ay nagpapadala ng kilabot sa mga kumpanyang tumutulong sa Russia na ilunsad ang kanilang langis sa merkado. Kung ang mga barkong ito ay ituturing na stateless o walang bansa dahil sa paggamit ng mga pekeng rehistro, bukas ang pinto para sa anumang bansa na sila ay harangin at kumpiskahin. Ito ay isang legal na news na dahan-dahang humihigpit. Ang plano na ibenta ang mga makukumpiskang langis upang pondohan ang muling pagbangon ng Ukraine ay isang sampal sa mukha ng Moscow. Ang yaman na dapat sana ay gagamitin para sa kanilang digmaan ay gagamiting laban sa kanila. Sa kabila ng pagmamalaki ng Russia na nakahanap sila ng mga bagong merkado sa Asia tulad ng China at India, ang realidad ng logistic ay hindi maitatago. Ang pagbiyahe ng langis sa mas malalayong ruta gamit ang mga barkong luma at delikado ay magastos at puno ng peligro. Kapag nagsimula ng manghuli ang NATO ng mga tanker sa mga estratehikong lagusan tulad ng Danish Straits, ang buong kadena ng supply ng Russia ay maaaring bumigay. Ang bawat barkong nawawala ay bilyon-bilyong dolyar na nawawala sa pondo ng digmaan at ito ay pera na hindi na mapapalitan ng Moscow sa madaling panahon. Ang panlabas na presyur na ito ay sumasabay sa panloob na pagkabulok ng Estadong Ruso. Ang propaganda ng Kremlin na ang kanilang ekonomiya ay matatag at ang tagumpay ay abot kamay na ay unti-unting nababasag sa harap ng katotohanan.
Ang ulat ng Financial Times at iba pang mga ahensya ay nagpipinta ng isang larawan ng bansang hollowed out o nauubos na ang laman. Ang mataas na inflasyon, kakulangan sa lakas paggawa dahil sa mobilisasyon, at ang talamak na korupsyon sa militar ay mga kanser na kumakain sa lipunang Ruso. Ang mga kwento ng mga sundalong kailangang manuhol sa kanilang mga commander para lamang makakuha ng bakasyon o maiwasan ng ipadala sa meat grinder sa frontlines ay patunay na ang disiplina at moral ng hukbo ay nasa pinakamababang antas. Si Vladimir Putin ay nakakulong sa isang echo chamber kung saan ang mga balitang nakakarating sa kanya ay pawang mga tagumpay na gawa-gawa lamang ng mga general na takot magsabi ng totoo. Ang digmaang impormasyon na inilulunsad ng Russia sa kanluran ay siya ring bitag na kanilang kinahulugan. Sa pagtatangkang paniwalain ng mundo na sila ay malakas, na paniwala rin nila ang kanilang sarili na nagdulot ng mga maling kalkulasyon sa estratehiya. Ang katotohanan ay ang Russia ay nagiging isang vassal state o sunod-sunuran sa China, habang nawawalan ito ng impluensya sa mga dating teritoryo nito at sa mga kaalyado sa ibang kontinente. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa kaayusang pandaigdig at sa mga bansang tulad ng Pilipinas? Ang mundo ay kasalukuyang nasa gitna ng isang malaking recalibration ng kapangyarihan. Ang mga kaganapan sa Iran, Cuba at Russia ay hindi hiwa-hiwalay na insidente. Sila ay bahagi ng isang magkakaugnay na sistema ng tunggalian sa pagitan ng mga bansang nagnanais baguhin ang international order, ang Russia, Iran at ang kanilang mga proxies. At ang mga bansang nagtataguyod nito, ang Estados Unidos, Europa, at mga kaalyado sa Asya. Ang estratehiya ng kanluran ay integrated deterrence, ang paggamit ng sabay-sabay na presyur sa militar, ekonomiya at diplomasya upang pigilan ang agresyon. Para sa Pilipinas, ang mga aral ay kritikal. Una, ang seguridad ng enerhiya ay seguridad ng bansa. Ang anumang gulo sa gitnang silangan na magsasara sa Strait of Hormuz o ang anumang aksyon sa Europa na magpapataas sa presyo ng langis ay direktang tatama sa bulsa ng bawat Pilipino. Ang ating ekonomiya ay nakadepende sa importasyon ng gasolina at ang katatagan ng mga rutang pandagat ay buhay ng ating kalakalan. Ang pagtugi sa Shadow Fleet ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at ang pagsunod sa batas internasyonal sa karagatan, mga prinsipyong ating ipinaglalaban din sa West Philippine Sea. Pangalawa, ang kahalagahan ng mga alyansa. Ang Cuba ay isang halimbawa ng kung ano ang nangyayari sa isang bansa kapag ito ay umaasa sa mga patron na hindi na kayang magbigay ng proteksyon. Ang Russia at Venezuela ay wala ng kakayahang saluhin ang ekonomiya ng Havana. Sa kabilang banda, ang pagkakaisa ng NATO at ng Estados Unidos ay nagpapakita ng lakas ng collective defense. Sa isang mundong puno ng kawalan ng katiyakan, ang pagkakaroon ng matibay at maaasahang mga kaalyado ay hindi lamang opsyon kundi pangangailangan. Pangatlo, ang panganib ng maling akala o miscalculation. Ang sitwasyon sa Iran at Russia ay nagpapakita na ang mga diktador ay madalas gumawa ng desisyon batay sa maling impormasyon o sobrang kumpiyansa. Ito ay nagpapataas ng peligro ng aksidenteng digmaan. Ang Pilipinas bilang nasa estratehikong lokasyon sa Asya ay dapat maging mapagmatyag. Ang anumang pagsiklab ng gulo sa Taiwan o sa South China Sea ay maaaring maging mitsa na mag-uugnay sa mga krisis na ito sa Europa at gitnang silangan, na lilikha ng isang tunay na global conflict. Sa pagtatapos, ang larawang nabubuo ay isa ng mundong nasa bingit ng malaking pagbabago. Ang status quo ay hinahamon at ang mga lumang kapangyarihan ay sinusubok. Ang Estados Unidos ay nagpapakita ng kahandaang gamitin ang lahat ng aspeto ng kanilang kapangyarihan mula sa mga aircraft carrier sa Golpo hanggang sa mga abogado sa London upang mapanatili ang kaayusan. Sa kabilang banda, ang Axis of Resistance na pinamumunuan ng Russia at Iran ay nagpapakita ng tibay ngunit pati na rin ng malalim na kahinaan. Ang susunod na yugto ng kasaysayan ay hindi isusulat sa pamamagitan ng tinta, kundi sa pamamagitan ng determinasyon ng mga bansa na protektahan ang kanilang interes at kaligtasan. Ang mga ulap ng digmaan ay maaaring maging madilim, ngunit ang kaliwanagan ng pagsusuri ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong maghanda. Ang bawat bansa, malaki man o maliit, ay may papel na gagampanan sa paparating na bagong kaayusan.
Sa gitna ng ingay ng mga balita at propaganda, ang pagtingin sa big picture o kabuuang larawan ang pinakamahalagang sandata ng isang lipunang nagnanais manatiling malaya at matatag. Ang digmaan ay maaaring nasa malayo pa, ngunit ang mga alon nito ay humahampas na sa ating mga dalampasigan.